hindi siya makakatulog, kakaisip sa'yo at makalimutan niya yung bago niya. Yes, totoo po yung narinig ninyo na hindi talaga siya makakatulog kakaisip sa'yo at isa na nga dito, mas hahantong pa siya na makalimutan niya syempre yung bago niya. Dahil ikaw at ikaw yung iikot sa kanyang isipan. So gusto mo ba yun? Then, panoorin mo po yung video na ito. Well, ito mga utol, kung nasa stage man kayo ngayon na ikaw ay niloloko ng partner mo, na meron nga siyang bago, meron siyang someone or third party, is ito, masasagot po natin yung katanungan dyan sa iyong isipan na sumasagabal kapag pinanood mo at saka pinatapos mo yung video na ito. Yeah? So ngayon, ano nga ba ang dapat nating gagawin? Ito, diretsahang sagot. Walang iba kundi kailangan is wala siyang mababalitaan tungkol sa'yo. Yeah? Dito na po papasok yung no contact rule. Ito mga utol, no? Actually, naririnig nyo na rin siguro ito sa ibang mga coaches. Kasi ito talaga yung pinakamabisang pamamaraan kapag niloloko kayo. Gawin nyo po yung no contact rule na siguraduhin ninyo wala po siyang mababalitaan tungkol sa'yo. So it means, hindi kanya dapat ma-reach out. Hindi kanya dapat mababalitaan through mutual friends, circle of friends, or families man. No? So dapat walang makakarating na balita, no, na makakarating sa kanya tungkol sa'yo. So dapat keep quiet ka lang. Na paulit-ulit din naming sinasabi na kailangan ihambing mo ang iyong sarili or i-consider mo ang iyong sarili as parang naglaho ka sa mundong ito, na parang hindi ka nag-e-exist. So Kuya Kiko, question, kailangan ko pa bang ipaalam sa kanya na maglalaho ako, na aatras na ako, na hahayaan ko na lang siya? Ito ha, actually magandang tanong ito na palagi rin naming natatanggap na katanungan. Kuya Kiko, kapag nag-no contact rule ba ako, kailangan pa bang magpaalam? No? Which is napaka-importante. Kasi, ang kailangan mong gagawin dito, na malaking impact kasi ito, kung magpapaalam ka man o hindi. So, diretsahang sagot ulit. Kundi, huwag kang magpaalam. Okay, balikan natin yung what if kung magpaalam tayo. Kasi kung magpaalam ka pa, mapaghahandaan lang ito ng partner mong manloloko. So again, once na may alam siya about sa gagawin mo, about sa mga pinaplano mo, is mas lalo lang itong makakampante. Unlike sa kapag wala siyang alam na bigla ka na lang naglaho, bigla na lang siyang walang mababalitaan sa'yo, di ba? So, mas lalo pa itong magbibigay ng kaguluhan sa kanyang isipan na dito na ngayon papasok na iikot at saka iikot ka na ngayon sa isipan ng partner mong manloloko. Kasi wala siyang nababalitaan sa iyo Lalong-lalo na kapag na-conclude niya na mahal mo siya. So ngayon magtataka ito, uy teka lang, ang buong alam ko is mahal na mahal niya ako. So pero ngayon, bakit bigla na lang siyang naglaho? No, dati is habol ng habol to sa akin. Dati is nagmamakaawa pa ito sa akin. Dati is nagbibeg ito na itigil ko na yung pagloloko ko. Pero ngayon bakit walang nihay-niho? Wala man lang rason, wala man lang explanations. Bigla na lang naglaho. Yes. So ngayon, magtataka at saka magtataka yung partner mong manloloko. Yes, utol. No? So ngayon, dahil sa pagtataka niya, ito na po yung tinatawag nating curiosity. Yes, malaking bagay po ito. Na kapag binibigyan mo ng curiosity yung partner mong manloloko, ay ito nga malaking tulong ito sa partner na niloko. No, which is halimbawa ikaw. So malaking tulong ito na para mas lalong matauhan or makarealize yung taong manloloko. No, ma-realize niya yung halaga mo. Makikita niya yung value mo. Na instead na yung energy mo yung mahahatak niya, is dapat yung energy niya yung hahatakin natin sa pamamagitan na dapat siya dito yung mag-isip about sa'yo. Hindi yung ikaw yung palaging nag-iisip at saka nag-iisip about sa kanya. Kasi kung sinong maraming in-invest na oras sa pag-iisip,
sa partner ay siya po yung magiging talo. Siya po ang mas lalong mahihirapan. So, gusto mo ba yon? Magpapatalo ka pa ba? Na ikaw ito yung isip ng isip about sa kanya? Syempre hindi. Kailangan mo ring tulungan ang iyong sarili, utol. Wala kang ibang options kundi ito talaga ang dapat mong gagawin. Kuya Kiko, time first. No, hindi ko po kasi kaya kasi mahal na mahal ko siya. Naku po, utol. Ang taong nagmamahal ay hindi ka po magawang lokohin. So ngayong niloko ka ng partner mo, may pagmamahal ba dyan? So okay lang ba sa'yo na minamahal mo yung taong hindi ka naman mahal? Ito ha, paulit-ulit ko ring sinasabi na kailangan ninyong i-base yung pagmamahal ninyo na pwede kayong kumapit na mas matatanggap ko talaga na kung kakapit ka sa isang relationship kapag minamahal ka rin ng taong minamahal mo. Pero kapag sinabi mong, Kuya Kiko, niloloko niya ako pero paano yan? Mahal na mahal ko kasi siya. Kailangan kong kumapit kasi mahal ko siya eh. So kapag yun ang rason mo sa akin, hindi ko po yan matatanggap. Yes. Kasi minamahal mo yung taong hindi ka naman mahal. Katanggap-tanggap ba yan? So kailangan mong umatras, utol, kasi yung pagmamahalan, uulitin ko na naman, wala pong pilitan. Hindi po yan pinipilit, Hoy, mahalin mo ako, balikan mo ako, ako dapat yung mamahalin mo habang buhay, di ba? Sabi mo, ganito, ganyan. Tatawanan ka lang po ng partner mo. No, kasi yung pagmamahal, utol, ay pinapakita po yan kusa. Na kahit wala ka nang sasabihin sa taong ito, ay kusa niya po na ipaparamdam sa'yo. Na kusa niya pong gagawin yung mga bagay-bagay na para maramdaman mong minamahal ka niya. Hindi yung papakitaan ka niya ng pagloloko. So saan yung pagmamahal dyan? So dyan palang, utol, sablay na po yan. So again, kung gusto mong ikaw at ikaw yung iikot sa isipan ng partner mo, kasi once na ikaw at ikaw talaga yung iikot sa kanyang isipan, di ba? Sa bawat oras na ikaw yung iniisip nito ay syempre, alangan naman dalawa yung iniisip niya. Hindi pwede yun. So syempre, iisa lang dapat. Kapag ikaw, utol, ay makakalimutan or masiset aside niya yung isa, yung bago niya. Yes. So that's why gagambalain natin sila. Gagambalain mo siya sa pamamagitan ng pagtanggal mo ng presensya mo sa taong ito. No? Na ipakita natin na yung taong nagmamahal sa kanya ay pwedeng mawala. Yes. So dito po siya madedistract. Dito po talaga siya magtataka. Yan, na dito na talaga siya mabibigyan ng something na kabalisaan, na mapraning siya lalo, na uy, teka lang, parang ako pa yung mawalan, no? Baka ako pa yung walang mabalikan, baka ako pa yung walang reserba. Yeah. So yun po, na instead na ikaw yung bibigyan niya ng takot, siya yung bibigyan natin ng takot dito. So yun po ang gagawin mo, mag no contact rule ka. Huwag kang mag-feed ng balita, no, sa kanya tungkol sa iyo. Okay? Klarong-klaro. So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. And sa may mga katanungan man dyan tungkol sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko.